Okay. So, di ba, sabi natin, business tax, it is imposed for onerous transfers such as sales, transfers, or barter that is conducted within the ordinary course of trade and business. And sabi natin, for every sale, barter, or exchange transaction that is done within the ordinary course of trade or business, may imposean siya ng business tax. And anong klaseng business tax? Ang ating general rule, it will be value-added tax or VAT. So, for every sale transaction na meron tayo, papatawan natin ng value-added tax. Pero, meron siyang exemption. Sabi natin, ano yung exemption? It will be the VAT exempt. So, ibig sabihin, kung yung transaction is considered as VAT exempt, then, hindi natin siya tataksan ng 12% na value-added tax or 12% na output VAT. So, ibig sabihin, kaya nga siya exempt. Wala siyang babayaran at all. So, dito natin papasok na ano-ano ba yung mga VAT exempt transactions natin. So, before I start, sinabi dito yung mga basis natin for VAT exempt sales. So, Section 109 ng NIRC or tax code natin. Pati na rin yung ating train law and create law, same as to the revenue regulation. So, if you have time or kung interested kayo, pwede niyang i-check. So, yung first VAT exempt transaction natin will be the sale or importation of agricultural and marine food products in their original state. Livestock and poultry of a kind generally used as or yielding or producing foods for human consumption and breeding stock and genetic materials therefore. So, isa-isa natin. Siyempre, it must be a sale or importation. So, either ibenta natin or mag-import tayo, okay lang naman. As long as first, agricultural and marine food products. So, ibig sabihin, yung mga gulay, prutas, o kaya, kung marine foods naman, is yung mga isda, hipon, yung mga crab, etc. So, they are considered as agricultural and marine food products. However, it should be noted na para ma-exempt yung sale or importation natin ng mga agricultural and marine food products, it must be in their original state. Ibig sabihin, kung nangisda ka, kung pagkakuha mo or pagkahuli mo ng isda, yun na mismo yung original state niya. Kasi once na pinirapiraso mo yung isda, niluto mo, ginawa mong masarap na ulam sa isda. Sabihin natin, gumawa ka ng, wait lang, nahihirapan ako mag-isip ng ulam sa isda. Sabihin natin, adobong tilapia, kunwari. So, kapag yung tilapia na nahuli mo, hiniwa mo, ginawa mo adobong tilapia, then, di natin siya makakonsider as original state. Kasi na-process na. Naluto na natin siya. Grilled na yan Ay, parang di na-grilled, sorry. Na-cook na yan. So, ibig sabihin, ala na siya sa kanyang original state. So, ibig sabihin, para lang ma-exempt tayo sa VAT, kailangan yung binibenta natin o ini-import natin is yung mga marine food products in their original state. Same as to agricultural. Ibig sabihin, pag na-harvest mo, kunyari, yung mga palay, o kaya yung mga gulay, pagkabenta mo sa mismong palengke, dun pa lang mako-consider as VAT exempt. Kasi, kung ginawa mo yung gulay, niluto mo, gumawa ka ng pakbet, tsaka mo binenta, then, hindi siya mako-consider as, o hindi siya magiging VAT exempt transaction. Kasi, hindi na siya original state. May ginawa ka na dun sa mismong gulay. Kailangan, kung paano mo siya hinarvest, kung ano itsura niya, ganun na ganun. So, kung paano mo siya hinuli yung mga isda, kailangan ganun mo siya ibebenta. So, yun yung tinatawag nating original state. However, based sa Revenue Regulation 16/2005, it provides yung definition ng original state. Hindi naman daw kasi siya basta kung meron tayong mga instances kung saan may ginagawa tayo minsan but still it will be considered as original state. So, ano yun? Sabi daw, makakonsider pa rin daw na original state if they are undergone the simple processes of
preparation or preservation for the market. So, ano yun? Freezing. Kunyari, nakahuli ka ng isda, nilagay mo muna sa malaking freezer. So, sabi daw, kung ibebenta mo siya, tapos, syempre, nag-yellow na yun eh. Still, makukonsider pa rin naman daw siya as in their original state. For example naman, drying. So, pagkahuli, kunyari, yung mga gulay na na-harvest mo, dinry mo. Kasi nga, parang mas tagal yung buhay. So, again, that will be considered as in their original state. So, yung mga other process pa natin, yung mga salting, broiling, roasting, smoking, or stripping. And at the same time, it also includes those mga advanced technological means such as yung packaging, means of packaging rather, such as shrink wrapping in plastics, vacuum packing, Tetra Pak, and other similar packaging methods. So, kapag yung process na ginawa natin doon sa agricultural and marine food product is included sa mga process na indicated dito, then okay lang yan. That will be still considered as in their original state. That's why considered pa rin siya as VAT exempt transaction. What if meron tayong ibang ginawang meron tayong ibang ginawang process dun sa agricultural or marine products na meron tayo na hindi naman included or hindi siya nakabelong sa mga process na indicated sa Revenue Regulation 16/2005. Then, hindi na siya magiging VAT exempt. So, ibig sabihin, VATable na yon, tataksan na natin ng VAT. So, sabi ko nga, kailangan parang raw o kaya parang as in kung paano mo siya nakikita or paano mo siya nahuli or ganun mo lang parang ayoko. Ano ba yan? Pangit. Ulit ba ulit ako? Oh, sige. Okay. So, remember, di ba sabi natin, business tax, it is imposed on onerous transfers such as sale, barter, exchange that is conducted or performed within the ordinary course of trade or business. And sabi natin, for every sale transaction na meron tayo, ang business tax na i-impose natin, as general rule, it will be value-added tax or VAT. Sabi natin, basta kapag business tax ang usapan, parang VAT yung i-impose natin. Unless na lang daw, di ba? Kung siya ay VAT exempt, o kaya subject na siya sa OPT. So, punta muna tayo dun sa VAT exempt transactions. Ano-ano ba yung mga VAT exempt transactions? Para at least alam natin na pag nakita natin transaction na to, okay, hindi to tataksa ng 12% na output VAT. So, actually, sinabi dito yung basis natin. So, it was stated in the Section 109 ng Tax Code or ng ating NIRC. At the same time, other basis will be the Train Law and Create Law, same as to the revenue regulations na nirelease ni BIR in relation do sa mga VAT-exempt transactions. So, ano yung unang VAT-exempt transaction? Sabi natin, sale or importation. So, again, kapag nagbenta ka o kaya nag-import ka ng agricultural and marine food products. However, it should be noted na di pagkat nagbenta ka ng gulay, lahat na ng transaction na may involved sa mga gulay o mga agricultural products is mako-consider ka na VAT exempt. So, sabi daw, kailangan yung ibebenta mo o i-import mo is yung mga agricultural and marine food products in their original state. So, anong ibig sabihin kapag original state? Kung paano mo siya hinarvest, ganun mo din siya ibebenta. So, kunwari, nagtanim ka ng tomato. So, kung paano mo siya hinarvest, ganun mo din siya ibebenta. So, pag ganun, or pag nagbenta ka, makakonsider ka as VAT exempt. So, meaning, wala kang output VAT na kailangang bayaran. Or wala kang VAT
na kailangan bayaran. So, pupunta naman tayo sa mga marine food products. Kunwari, nangingisda ka, nakahuli ka ng maraming isda. So, sabihin natin, tilapia, binenta mo. So, kung ano yung itsura niya, after mo siyang mahuli, so sa ganong state, dun mo siya binenta, yun yung makakonsider natin as VAT exempt. So, dun ka ma-exempt sa pagbabayad ng VAT. Kasi kapag ginawa mo, nagluto ka ng adobong tilapia, sabihin natin, di mo pwede ikatwira na, tilapia naman po yan. Marine product po yung binibenta ko. Bakit po hindi ako ma-exempt sa VAT? Kasi ano nangyari? May ginawa ka na doon sa isda. Pwede bang chinap-chap mo na nga, nilagyan mo na kung ano nung klaseng rekado, tinimplahan mo na, tsaka mo binenta. So, alala siya sa kanyang original state. So, di ba, pag naman nanghuli ka ng tilapia, hindi naman maglalasang, parang hindi naman siya luto na, o kaya, parang magugulat ka, bakit parang lasang, may lasa na yung isda. So, wala na siya dun sa kanyang original state. So, kailangan, yung ibebenta natin, yung i-import natin, is yung mga agricultural and marine products in their original state. So, in short, kung paano siya na-harvest or paano siya nahuli, sa ganung itsura mo din siya ibebenta. Kaya lang, based do sa ating Revenue Regulation 16/2005, it provides that products classified under this exception should be considered in their original state, even if they have undergone the simple processes of preparation or preservation. So, ano yun? Freezing. So, pwedeng pagkahuli mo, nilagay mo muna sa freezer. At syempre, pag nilabas mo yun, matigas na parang nagyayelo. So, kahit ganun, still, parang consider pa rin siya na naka-original state yung isda na pinris mo. O kaya naman, drying. Sabihin natin, yung mga gulay, dinry mo. So, kahit na dried na yung mga gulay, basta ibenta mo siya o i-import mo pa siya, ibenta or i-import mo siya, still that will be considered as VAT exempt. So, wala kang mabayarang VAT. Another simple processes is yung mga salting, broiling, roasting, smoking, or stripping. At the same time, naka-include din daw dito yung mga advanced technological means of packaging, such as yung shrink wrapping in plastic. So, parang mangyayari, naka-plastic siya, doon mo ilalagay yung gulay, tapos parang meron kang machine na para umimpis siya, ganon. So, still, original state pa rin siya, pero nakapack lang. So, at the same time, mga vacuum packing, Tetra Pak, and other similar packaging methods. So, still, that will be considered in original state. Ma'am, nakabili ako ng baboy. Sabihin natin, ano yun? Yung Pampangas Best? Yung sorry, nakalimutan ko yung brand. Basta yung tagline is Pampangas Best. Tocino. O, yun. So, ma'am, baboy yun. So, pwede po ba siyang makonsider dun sa mismong VAT exempt transaction? So, again, hindi. Kasi nga, na-process na yun. So, hindi siya kasali dun. Or, hindi siya makakonsider as VAT. Pag nabibenta ka ng mga ganong product, saan process na, natimplahan na, then, yung pagbibenta mo, masasubject ka na sa VAT. So, at the same time, di na naman daw siya limited lang sa mga agricultural and marine food products. It also includes yung mga livestock and poultry of a kind generally used as or yielding or producing foods for human consumption, and breeding stock and genetic materials therefore. So, sabi daw, it also includes yung mga livestock and poultry of a kind. So, ibig sabihin, meron kang babuyan. Pero yung babuyan mo, kaya ka nagtayo ng ganong business kasi parang ibebenta mo siya sa mga tao, tapos yung mga tao, iluluto siya as lechon. So, yung pagbebenta ko ng mga baboy, that will be considered as VAT exempt transaction. So, sabi nga, livestock or poultry of a kind that is generally used or
use as or yielding or producing foods for human consumption. So, yun nga, di ba? Siyempre, kung gusto ko magkaroon ng lechon, anong gagawin ko? Bibili ako ng baboy. So, kayo na ako bibili ng baboy. Dun sa mga merong baboyan. O kaya, gusto ko kumain ng fried chicken. Kasi nga, parang yun yung pagkain namin. So, gagawin ko, pupunta ako sa poultry, bibili ako ng manok. So, yung mga manok na yan, manok, baboy, pwede rin yung mga cows. So, yun yung mga example ng livestock or poultry. As long as kaya ka merong ganon, is yung purpose mo, or ginagamit yung mga hayop na yon as human consumption, o kaya pwedeng breeding stock, and genetic material. So, pag breeding stock, so parang kunwari, kaya ka nagbebenta ng, kung bakit meron kang baboyan, is, yun nga, pinapadami mo yung mga baboy. Kung saan, after nun, ibebenta mo siya sa mga iba't ibang tao para maiulam nila. Ganon. So, ito yung mga example. Bigyan ako ng example ng hayop na hindi siya mako-consider under VAT exempt transaction. Aso. So, kung marami kang asong binibenta, tingin niyo ba, nagbebenta tayo ng aso for human consumption? Or gagawin natin siyang food for human consumption? The answer is no. Kahit may kilala kang kumakain ng aso, please wag naman sana. Pero, hindi na natin kinakain yung aso. Ano yung usual na purpose kung bakit meron tayong aso? They will be used as pets. So, syempre, pag ganun, hindi na siya under dun sa number 1 natin. Kasi, itong hayop na to, they are not produced or di mo siya inalagaan para gawing pagkain. Inalagaan mo siya kasi aalagaan din siya ng iba. So, usually mga hayop na used for pets, so hindi siya mako-consider as VAT exempt. So, pag ganon, kung nagbebenta ka ng mga aso, pusa, vatable ka. So, kailangan mo magbayad ng value-added tax. Ma'am, sige, isda po, goldfish. Ma'am, marine yun. Marine product. Again, marine food. Food products. So, marine food products. Kinakain nyo ba yung goldfish? Kung kinakain nyo yun, medyo magtataka na ako sa inyo. Parang may mali kapag kumakain kayo ng goldfish. So, please, wag naman sana. So, usually, yung mga goldfish na yan, again, they will be used as pet. So, ang ina-exempt lang natin is yung mga nagbebenta o nag-i-import ng mga hayop na talagang ang purpose niya is para kainin. Hindi para alagaan ng iba. So, ito yung mga example ng mga agricultural and marine food products natin. So, sabi daw sa note, livestock or poultry does not include fighting cocks. So, again, yung mga manok para sa sabungan. So, syempre, hindi siya kabilang. Ma'am, pag natalo naman po yung piyang sabong, kakainin din man po namin. Still, they're not included dun sa livestock or poultry kung saan na-exempt sa VAT. So, kung nagbebenta ka ng mga manok, di siya manok rooster yun, di ba? Usually, sa mga sabungan. Sabihin natin, nagbebenta ka ng manok na ang purpose niya is ipang sabong, then, masasabi ka sa VAT. So, hindi ka VAT exempt. At the same time, mga race horses. So, ang purpose kung bakit ka nagbebenta or nag-aalaga ng kabayo is ibebenta mo siya sa mga tao na gagamitin yun for race. So, hindi mo naman siya binibenta kasi yung taong bibili sa'yo nun is kakainin yung kabayo. So, hindi naman ganon. Kaya, masasabi ka sa VAT. Zoo animals. So, syempre naman, di ba? Elepante. So, hindi naman siya kinakain talaga. So, hindi ka siguro nakarinig ng adobong elepante. O kaya, ano ba yung mga usually? Sinigang na elepante. Wala namang ganon, di ba? So, yung mga zoo animals, andun lang yon. So, kung yun yung mga ganong klaseng hayop, yung pinapalaki mo, o binibenta mo, then, yung business mo,
or masasubject ka rather sa VAT. So, hindi siya included dun sa VAT exempt transaction under number 1. So, sabi daw, polished and or husked rice, corn grits, raw cane, sugar, and molasses, ordinary salt and copra as provided in table above should be considered in their original state. So, for this purpose, notwithstanding the processes involved in its production, raw sugar or raw cane sugar means sugar whose content of sucrose by weight in the dry state corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5 degrees. So, dito sinabi lang naman ko anong klaseng raw sugar cane ba, anong klaseng sugar yung VAT exempt. O yung makukonsider pa rin natin as in their original state. So, sabi daw, pagdating sa raw sugar cane, yung muscovado sugar, so, that is still considered as products in their original state. Kasi once yung sugar, naging refined na yan, ibig sabihin, yung nabibili yung white sugar. So, na-process na yon. Kaya, ibig sabihin, ala na siya sa kanyang original state. So, kung nagbebenta ka ng white sugar, and na-process na yung sugar na yon. So, ibig sabihin, matataksan ka na ng VAT. Okay. Sabi daw, sa sale ng marinated fish, so sale of marinated fish is not exempt from VAT. So, laws granting exemption from tax are construed strictly against the taxpayer. And exemption from payment of tax must be clearly stated in the language of the law. So, yung mga marinated fish, ang presumption yung thinking ng government natin or ng BIR is hindi na siya in their original state. Since marinated na yan, tinimplahan mo na, so, meron ka ng binago doon sa state ng isda. So, that's why, hindi na siya makakonsider as in their original state. So, pwedeng nilagay mo na yun ng flavoring. May lasa na. So, yung purpose mo kung bakit ilagay ng marinate is hindi para i-preserve. So, ginawa mo yon para lang magkaroon ng lasa yung isda. And then, kapag pinirito siya or inulam, masarap na. So, again, hindi siya makakonsider as a product in their original state. So, explain ko lang. Bakit ba na yung mga kapag nagbebenta ako or nag-i-import ako ng mga ganitong klaseng product, VAT exempt ako. So, ibig sabihin, hindi ako magbabayad ng VAT. Balik tayo sa karakteristik ng VAT. Sabi natin, ano yung karakteristik? It is consumption-based. Meaning, sino yung may burden na magbayad ng VAT? Yung mga nagbebenta ba? Yung mga wholesaler, retailer? Yung mga vendors? No. Sabi natin, it is the consumer or the end user who shoulders the payment of value-added tax. Sila yung may burden na magbayad ng VAT. And kung tingin natin, etong number 1 product natin, it is a necessity. Kasi pagkain yan. Food yan eh. So kahit sinong tao, kailangan kumain. So, andun tayo sa thinking na kung papatungan pa natin ng VAT, kasi yun yung panigurado eh, na kapag magbabayad ng VAT yung mga vendors ng ganitong klaseng product, ang gagawin nila, tataasin nila yung presyo ng gulay, isda, or anything na product na indicated sa number 1. So, ano mangyayari? Sino magsasuffer? Siyempre, yung consumer. Parang, ang mangyayari, yung mga consumer na yun, ang mahal naman. So, hindi sila bibili. So, kung hindi sila bibili, hindi sila makakakain. And ayaw naman natin yun. Again, ang purpose ng tax is para makakollect tayo ng government funds. Hindi para pahirapan yung mga mamamayan natin. So, that's why, pagdating sa mga food, na basic necessity ng isang tao, hindi natin siya pinapatawa ng VAT. Hindi natin bibigyan ng burden yung ating mga consumer. Na basic necessity to, kailangan mo kumain. So, hindi namin naaayaan na taasan yung presyo masyado for that kind of products. So, yun yung reason kung bakit VAT exempt kapag nagbenta ka ng mga ganitong klaseng product. Para at least still
kahit yung mga simpleng mamamayan, affordable pa din or kaya pa rin nilang bilhin yung mga product na to. So, parang medyo mawawala sila sa thinking na, masyadong mahal. So, wag nating bayaran. So, yun yung purpose kung bakit sila VAT exempt. Para nga naman, di ba, still, kaya pa rin siyang i-avail ng mga consumer natin. So, let's proceed with the number 2. Sabi daw, sale or importation of fertilizers, seeds, seedlings, and fingerlings, fish, prawn, livestock, and poultry feeds, including ingredients whether locally produced or imported, used in the manufacture of finished feeds. Except daw yung specialty feeds. So, sabi daw, kung nagbebenta ako or nag-i-import ako ng mga fertilizers, so, VAT exempt ako. So, hindi ko kailangan magbayad ng VAT. At the same time, pag nagbebenta ako ng mga seedlings, and fingerlings, o kaya yung mga feeds na ginagamit doon sa mga fish, livestock, poultry, etc. Still, VAT exempt. Hindi ko kailangan magbayad ng VAT. However, sabi daw, di ba, exempt specialty feed or specialty feeds. So, ano ba yung specialty feeds? So, sabi daw, specialty feeds refers to non-agricultural feeds or food for raised horses, fighting cocks, aquarium fish, zoo animals, and other animals generally considered as pets. So, ibig sabihin, kapag yung pagkain or feeds na ibebenta natin is ipapakain natin doon sa mga non-agricultural products or doon sa mga hayop na ginagamit natin for pets, for sa mga racing horses, then, masasubject na siya sa VAT. So, bakit ba na, again, bakit VAT exempt kapag nag-import or nagbenta tayo ng mga fertilizer or feeds? Siyempre, these fertilizers, ginagamit natin yan para makapagtanim. So, kung mababa yung cost ng farmer sa fertilizer, mas marami silang maitatanim. Or mas marami silang mabibiling fertilizer. So, ibig sabihin, mas marami silang mailalagay doon sa mga tanim nila, then mas marami silang maaani. Which is favorable naman din sa bansa natin. Kasi kung mas marami silang maaani, mas marami silang ma-harvest, then mas marami silang maibebenta doon sa mga public markets. So, kapag ganon, syempre, mas marami tayo maibebenta doon sa mga consumers natin. So, yun yung reason kung bakit hindi siya natataksan ng VAT. So, again, naka-align siya dun sa basic necessity natin na food. So, since yung fertilizers na yan, seedlings, or yung mga feeds, gagamitin siya dun sa mga products or hayop or mga gulay na ginagamit natin as food. So, yun yung reason kung bakit VAT exempt siya. So, since nakakatulong naman siya, diba? Para makapag-harvest tayo ng mga agricultural and marine food products. At the same time, yung mga poultry or sa livestock. So, again, to emphasize, yung mga specialty feeds na ginagamit natin pinapakain natin sa mga race horses, fighting cocks, sa mga pets natin. So, sila, masasabi na sa VAT. Kasi, yung feeds na binibenta natin, ipangkakain siya doon sa mga hayop na hindi naman natin kinakain. So, for the sale or importation of certain feed ingredients, whey powder, skim milk powder, lactose, buttermilk powder, whole milk powder, and such other feed ingredients and additives which may be hereinafter be determined by competent authority to have possible utilization for human consumption, there must be a showing that the same is unfit for human consumption or that the ingredients cannot be
cannot be used for the production of food for human consumption as certified by the Food and Drug Administration. So, in short lang naman, lahat naman na ginagamit natin or gagamitin natin or gagamitin siya for human consumption, so, hindi siya natataksan ng VAT. So, next, importation of personal and household effects belonging to the residents of the Philippines returning from abroad. So, ibig sabihin, yung mga importation ng personal, sariling gamit and household effects. So, ibig sabihin, mga damit, mga sapatos, o kaya naman yung mga household effects, kutsara, plato, kaserola, kawali, na kabilang or dala-dala yon ng mga residents ng Pilipinas returning pa abroad. So, parang dating, bale, naggaling silang abroad, baka meron silang mga dalang maraming damit, since it is personal, so hindi siya masasubject sa VAT. At the same time, non-resident citizens coming to resettle in the Philippines, provided that such goods are exempt from customs duties under the Tariff and Custom Code of the Philippines. So, syempre sa mga non-resident citizens coming to resettle in the Philippines, so lahat ng gamit nila nasa ibang bansa. And since napilan nila na, okay, magsisettle na ako sa Pilipinas. So, dadalhin nila yung mga gamit nila, yung usually mga gamit sa bahay, and yung mga personal things nila, dadalhin nila yung pag-uwi. So, pag ganon, pag nag-import ka, then hindi ka masasubject sa VAT. So, similar lang din siya sa number 4. Pero dito naman sa number 4, importation of professional instruments and implements, tools of trade, occupation or employment, wearing apparel, domestic animals, and personal and household effects belonging to in the Philippines or Filipinos or their families and descendants who to settle are now resident or citizens of other countries. Such parties are referred to as overseas Filipino. So, in quantities and of the class suitable for, to the profession, rank, or position of the persons importing said items. For their own use and not for barter or sale accompanying such persons or arriving within a reasonable time, provided person customs may upon the production of satisfactory evidence that such persons are actually coming to settle in the Philippines and that the goods are brought from their former place of abode, except such goods from payment of duties and taxes. So, sabi daw, kunwari, meron tayong Pilipino na nakatira sa ibang bansa. Tapos, napagplanuhan na nilang umuwi or magsettle na dito sa Pilipinas kasi pwedeng yung trabaho nila, ala na sa ibang bansa, parang may relocate na sila. So, from sa ibang bansa, doon na sa Pilipinas yung work nila. Kaya, uuwi na sila at magsisettle sa Pilipinas. So, syempre, ano mangyayari? Uuwi ka ba ng Pilipinas, walang kadala-dala kahit ano, napag-decidean mo na sa Pilipinas ka natitira. So, syempre naman, parang ayaw naman natin yon na parang dito na nga mag-isay sa Pilipinas dito na taga siya titira. Parang sayang naman yung mga gamit niya kung hindi niya iuuwi dito. Just for the sake na hindi lang siya makapagbayad ng VAT. So, dahil dyan, VAT exempt yun. So, yung mga gamit mo, so kunyari, ang trabaho mo, isa kang architect for example, so lahat ng gamit mo na ginagamit mo sa work mo, pwede mo siyang iuwi. Since, syempre, kung andito na nga yung trabaho mo and dito ka na taga magsisettle, so tagang iuuwi mo yon. And then, yung mga gamit mo sa bahay. Tapos, at the same time, yung mga sarili mong damit, personal things. And then, kung mayroon kang hayop, na mayroon kang pet, so iuuwi mo na din siya sa Pilipinas. Again, dahil napag-decidean mo ng manirahan sa Pilipinas, hindi mo siguro iiwanang mag-isa yung pet mo
doon sa ibang bansa kung saan ka dating nakatira. So, at the same time, it also includes yung mga overseas Filipinos natin na biglang bibisita sa Pilipinas. So, syempre, sabi nga, di ba, parang overseas Filipino workers are unsung heroes. So, syempre, ay naman natin medyo mabigatan na uuwi na nga sila ng Pilipinas, tataksan pa natin ng VAT. So, yung mga personal household effects nila, VAT exempt. So, hindi nila kailangan magbayad ng VAT. Siyempre, number 5, services subject to percentage tax under Title 5 of the Tax Code. So, ito yung mga special transactions kung saan subject lang talaga sila sa OPT. So, kahit anong mangyari, lumagpas man sila sa 3 million na threshold, still subject sila sa OPT or other percentage tax. 6, yung mga service daw. So, sabi nga natin, VAT can be imposed on seal of service. So, anong klaseng service? So, ito yung mga agricultural contract growers natin. O kaya yung mga milling for others of palay into rice, corn into grits, sugarcane into raw sugar. So, as you see, yes, nagpapabide ka ng service. Saan? Doon sa mga agricultural products. Still, yung end product nito will be fall under number 1. Tama. So, yung number 1, exempt. Kasi sabi natin, these are agricultural and marine products or yung mga poultry and livestock animals natin that will be used as food for human consumption. Kaya that's why, kung dun related or dun naka-align yung service na iproprovide mo, then that will be also considered as VAT exempt. So, ano ba yung mga agricultural contract growers? So, kunwari, si A, marami siyang pera. So, sabi niya, mag-i-invest ako. Bibili ako ng maraming manok. So, tatayo ako ng poultry business. Kaya lang, si A, ano lang meron siya? Pera lang. Hindi niya alam kung paano ba kung ano ba dapat gawin kapag meron kang poultry. So, paano ba mag-aalaga ng mga manok? Paano sila papakainin? Paano ba sila i-breed para at least mangitlog? So, wala kang idea at all. Ang meron ka lang talaga, pera lang. And since marami kang pera, anong gagawin mo? Kukuha ka ng isang tao or worker kung saan siya yung gagawa ng mga bagay na yon. Kasi siya yung maalam. Alam niya kung paano mag-alaga ng mga manok. Alam niya kung ano dapat ipakain doon. Alam din niya kung paano i-breed para mangitlog. And kapag once mangingitlog na, ano dapat gawin. So, lahat yun, alam niya. So, tawag natin doon, agricultural contract growers. So, hindi man sila may-ari mismo ng poultry, pero worker sila or para silang employee kung saan ang ino-offer nila is yung service. Doon sa mga may-ari ng poultry o kaya yung mga livestock. So, dahil doon, since yung service na pinapabait nila is in relation din doon sa mga agricultural or marine products that is used as food for human consumption, that's why yung service na pinapabait nila is VAT exempt. Kasi, syempre, kapag nangungupahan tayo or kaya inabil natin yung service ng agricultural contract growers, that is considered as cost sa part natin kung tayo may-ari ng business. And syempre, sabi natin, kung part siya ng cost, di naman ako papayag na magbebenta ako ng product na mas mababa or equal lang sa cost. So, anong gagawin ko? Tataasan ko yung presyo mas mataas kaysa dun sa cost na mai-incur ko dun sa product na ibebenta ko. So, syempre, sabi nga natin, this is considered as cost. So, kapag tumaas yung cost, tataas din yung isa-set na selling price. So, kung mataas yung isa-set na selling price, mas mahal siyang mabibili ng consumer. And again, yun yung iniiwasan ng government natin. Yung to the point, ang mamahal ng mga pagkain natin na wala nang mabili yung mga mamamayan natin. So, kung wala silang makakain, kung di nila ma-avail kasi masyadong mahal. Dahil nga, merong parang sa kanila pinapasa yung pagbabayad ng VAT. So, parang nawawala sa kanila or parang
ano yung term na yun? Parang kinukuha natin sa mga consumer natin yung basic necessity na food. So, that's why wala tayong VAT na pinapataw sa mga ganitong klaseng service. Para at least, hindi siya magiging part ng cost pagdating dun sa may-ari ng poultry. So, mangyayari, mas mababa or sa mababang presyo niya ibebenta yung mga manok. Then, syempre, kung mababang presyo siya mabibili ng public market natin or nung mismong vendor or nung mga retailer, so, medyo mababa lang din siyang ibebenta ng mga retailers or sa mababang presyo din siya mabibili ng mga consumers natin. Since, di ba, kapag in their original state pa yung manok so, ibig sabihin, yung binibenta sa public market, yung medyo may dugo pa, ganon. So, pag binili siya ng consumer natin, hindi ganon kataas since hindi rin siya pinapatawan ng VAT. Okay, so sana nakikita niyo yung correlation. 'Di ba? Eto, service to. Pero saan? In relation dun sa mga agricultural and marine products natin. At the same time, related din siya dun sa mga livestock or poultry na meron tayo. And sabi natin, these agricultural products, ito yung ginagamit natin para meron tayong kainin. So, yung marine products, yan din yung kailangan natin para meron tayong makain. Same as to sa mga livestock or poultry. So, yung mga baboy na yan, baka, manok. So, lahat yan, di ba, ginagamit natin as our food. So, yung reason kung bakit sila VAT exempt is para nga hindi ganun kataas yung presyo ng mga product na to na ginagamit natin or kinakain natin. Kasi, papatawan niya ng VAT, tataas ang presyo niyan. Hanggang sa tumaas ng tumaas to the point na mahal na siyang bibilin ng consumer natin. Kasi sabi nga natin, si consumer yung may burden na magbayad ng VAT. So, yun naman yung iniiwasan ng government natin. Okay. Next. Medical, dental, hospital, and veterinary services, except those rendered by professionals. So, ano ba to? So, sabi daw, laboratory services are exempted. If the hospital or clinic operates as a pharmacy or drugstore, the sale of drugs and medicines are subject to VAT. Hospital bills constitute medical services. So, the sales made by the drugstore to the inpatients which are included in the hospital bills are part of medical bills that is exempt from VAT. Pero pag naman do yung sales of drugstore to the outpatients are taxable, sale of the drugstore to the outpatients are taxable because they are not part of the medical services of the hospital. So, paano ba to? Sabi daw, medical, dental, hospital, and veterinary services. So, ibig sabihin, kapag pumunta ka sa hospital, tapos yung mga service na pinaprovide nila, so, laboratory, yung mga test, so, lahat ng payment doon, or lahat na ipaprovide nila, that will be considered as VAT exempt. So, walang babayaran yung hospital na VAT. So, kung wala silang babayaran na VAT, ano mangyayari? Hindi nila yon ipapasalo doon sa mismong end user, which is yung patient. Ma'am, sabi daw, except those rendered by professionals. So, paano naman po to? Ganito yung nangyari. Instead sa ospital, sangap dumiretso sa clinic ng mismong doktor. So, pagkapunta mo sa clinic ng doktor, doon ka tinignan, chinek ka. So, after nun, sabi daw, pa-laboratory ka, etc., etc. So, yung service na pinrovide ng professional o yung mismong doktor na nag-check up sa'yo, that is taxable ng VAT. Kasi nga, hindi naman siya dumaan doon sa mismong hospital. Dumiretso ka sa mismong professional o doon sa mismong doktor. So, ibig sabihin, hindi siya service ng hospital. Kaninong service siya? Service siya ng mismong doktor or ng mismong professional. Kaya taxable siya ng VAT. Yung dito, o yung mga VAT exempt lang, is yung mga service na ino-offer ng hospital, such as yung mga medical, dental, or kung yung hospital is for pets,
Yung mga yung veterinary hospital. So, yung mga service lang na iproprovide nila, kung saan bibigyan ka ng hospital bill after mo ma-avail yung mga services, yun yung exempt sa VAT. What if ganito? Pumunta ako ng hospital, na-confine ako. Tapos, pagka-confine ko, parang nangyari, meron na din ako kinausap na doktor, chinek up niya ako. So, nangyari po, nung pagkakita ko sa hospital bill, merong fee akong binayaran pertaining do sa doktor. So, ibig sabihin po ba, magbabayad pa po ng VAT yung doktor na yon? Hindi na. Nakabilang siya do sa hospital bill, kaya VAT exempt yun. So, hindi yun matataksan ng VAT. Basta, ang titignan natin dyan is yung mismong hospital na nag-provide ng service, parang incidental na merong doktor kang kinausap. So, still, that kind of service, hindi siya subject sa VAT. VAT exempt. So, ano lang yung matataksan ng VAT? Yung kung ang mismong nag-provide sa'yo ng service is yung professional, hindi yung mismong establishment. So, punta tayo sa second sentence. Sabi daw, if the hospital or clinic operates a pharmacy or drugstore. So, di ba, possible naman yun, yung may mga hospital kung saan meron silang pharmacy. So, sabi daw, yung pagbebenta nila ng drugs and medicines. So, hindi sila cover ng exemption. So, they will be subject to VAT. So, kapag nagbenta ng drugs or ng medicines yung hospital, so, kailangan nila magbayad ng VAT. What if ganito? Na-confine ako. So, syempre, nung na-confine ako, i-avail ko yung room. And then, dahil may na-confine ako, syempre, kailangan ko nang bumili ng gamot kasi yun yung ipapainom sa akin. O kaya yung pag i-dextrox ka, di ba, meron yung, basta may liquid yun, nabibili mo yun sa mismong pharmacy. Tapos, at the same time, kakausap ka din ng doktor. So, yun po ba, matataksan po yun ng VAT? The answer is no. Kasi lahat yun, they are considered as medical service na provided ng hospital. Once na na-confine ka, kasama na yun. Kaya yung hospital bill na ipaprovide sa'yo, walang, yung transaction na yun, lahat ng mga nangyari doon, lahat ng transaction doon, hindi siya subject sa VAT. So, that's why, walang ipapatong na, or hindi ipapasa ng hospital yung burden magbayad ng VAT kay patient. Kasi nga, VAT exempt yung mismong transaction. So, what if ganito po? Nagpa-check up ako, pumunta ako ng hospital, pa-check up lang ako. Then after, bigyan ako ng gamot. Sabi daw, niresetahan ako ng gamot. So after ako maresetahan, punta ako sa may pharmacy nila kasi may pharmacy yung mismong hospital. Bumili ako ng gamot. After ko bumili, umalis na ako ng hospital. So yung bang sale ng drugs or medicine na ginawa ng outpatient, masasubject ba siya sa VAT? The answer is yes. Kasi hindi na siya part ng medical service. Kasi, after mo maresetahan yung pasyente o yung mismong tao, meron naman siyang discretion kung bibili siya sa labas o kaya bibili siya doon sa pharmacy na nasa loob ng ospital. Hindi mo naman pinipilit yung pasyente na bumili sa inyo. Sadya na dahil bumili siya doon sa mismong pharmacy mo, so parang na siyang separate transaction. Hindi na siya part ng medical service na ino-offer mo doon sa patient. Kaya, siya ay taxable na. So, yung mismong hospital, hindi siya yung pagbili ng gamot ng outpatient, hindi na siya part ng medical service na ino-offer ng hospital. So, again, yung mga na-exempt lang is yung mga ino-offer talaga ng hospital. O kaya, ng mga dental, medical, or veterinary services. So, bakit ba VAT exempt yung mga ganitong transaction such as yung mga medical, dental, hospital, and veterinary services? So, yung reason is, sabi nga, babalik ulit tayo sa characteristic ng VAT, which is consumption-based. So, parang ang thinking, na hospital ka na nga. So, dun pa lang, medyo agribyado ka na.
So, parang hindi ka naman hahayaan na mas maagrabyado pa na dahil pinapatawan niya ng VAT, ang nangyari, ikaw sumasalo, mas mataas yung babayaran mo hospital bills. So, para at least, kaya mo pa din ma-avail, at hindi siya masyadong mabigat sa bulsa, kaya walang VAT na ipinapataw. Or, hindi inimposa ng VAT yung mismong hospital na magproprovide ng medical service sa'yo. Okay, so let's now proceed with number 8, which is yung mga educational services rendered by private educational institution that are duly accredited by the Department of Education or DepEd, the Commission on Higher Education or ng CHED, and the Technical Education and Skills Development Authority or yung TESDA, pati na rin yung mga rendered by government educational institution. So, depay lang natin yung educational services. Sabi daw, it shall refer to academic, technical, vocational education provided by private educational institution duly accredited by the DepEd, CHED, and TESDA, and those rendered by government educational institutions. It does not include seminars, in-service, training, review classes, and other similar services rendered by persons who are not accredited by the DepEd, CHED, and TESDA. So, sabi daw, lahat ng mga educational service na pinoprovide talaga sa mga estudyante. So, yung mga service na ipoprovide ng mga school na to, they are considered as VAT exempt. So, yung mga schools, wala silang binabayarang VAT. Pero sabi nga daw, yung term na educational services, it doesn't include yung mga seminars na iproprovide ng school, yung mga in-service training, pati na rin yung mga review classes. So, if in case na kunyari, yung school, mag-o-offer sila ng seminars, so yung babayaran ng school sa pag-conduct ng seminar, they will be subject to VAT. So, hindi sila exempt. Papatungan niya ng VAT. At the same time, kunyari, hindi porket educational institution ka is hindi ka na matataksan ng VAT. Kasi sabi nga, yung ina-exempt sa VAT is yung mismong transaction, which is yung educational services. Hindi yung mismong establishment na educational institution. Kasi kahit school ka, pero nag-provide ka ng other services that are not related to the educational service, then masasubject yun sa VAT. So, for example, university. Tapos, merong mga building na pinaparenta sa iba. So, mangyayari, yung parentahan na yon, yung kikitain niya doon, o yung sale, o yung income na may earn niya doon, masasubject yun sa VAT. O kaya, for example, sabihin natin, yung isang university, tapos, nagbebenta sila ng mga pagkain. So, yung meron silang canteen, ganon. So, yung sale na kikitain nila doon, that will be subjected to VAT. Kasi hindi naman siya part ng educational service. So, again, yung VAT-exempt transaction is yung educational service na pinoprovide ng mga educational institution, not the educational institution itself, yung exempt sa VAT. So, kahit sabihin natin, educational institution ka, pero yung pinoprovide mo is any service other than those educational services, then, masasubject ka pa rin sa VAT. Or kailangan mo matataksan ka pa rin ng VAT. Okay, next, yung mga services rendered by individuals pursuant to an employer-employee relationship. So, syempre, automatic, hindi siya masasubject sa VAT. Bakit? Sabi natin, again, VAT is an example of business tax, meaning it is a tax imposed to onerous transfer. So, meaning, ano yung onerous transfer natin? Sale, nagbenta, o kaya nagkaroon ng barter, or kaya nagkaroon ng exchange. Pwede rin naman nag-import. So, yun yung 4 na transactions na bumubuo o yung mga transactions na ginagawa natin kaya tayo na tataksan ng VAT. Tingin mo ba yung relationship na employer tsaka employee relationship is matutulad natin sa sale? Kung saan, ako po employee,
ang ginagawa ko po is nagbebenta ako ng aking service sa aking employer. Kaya po, consider siya as sale. Ganun ba yun? Hindi. You as employee, hindi mo binibenta yung service mo sa employer. Ino-offer mo lang. So, mangyayari, si employer, hindi naman part ng pagbebenta niya or pagbili niya yung service na ino-offer mo employee. So, dahil doon, walang sale transaction na nangyayari talaga. Worker ka ng mismong employer. So, dahil doon, yung transaction nyo between the employer and employee, which is yung pagpapasweldo na ginagawa ng employer, so, hindi mo siya makakonsider na, nagbenta po ako kasi ako ng service ko sa employer, kaya po kumita ako through salaries. So, walang ganon. Yung employer-employee relationship, hindi siya makakonsider as sale transaction. Hindi rin siya, di mo pwede sabihin na, ma'am, di po ba yung pwedeng exchange? So, mangyayari po, ipaprovide ko yung service ko, ibibigay sa akin pera, still, hindi pa din. Diba, sabi nga natin, it must be conducted within the ordinary course of trade or business. Hindi ka nagbebenta, ang purpose mo is hindi kumita. Hindi maka-earn ng profit. Wala kang ganong intention. Ang intention mo lang is sumweldo. So, dahil doon, hindi siya masasubject sa VAT. Next, number 10. Sabi daw, services rendered by regional or area headquarters established in the Philippines by multinational corporations which act as supervisory, communications, and coordinating centers for their affiliates, subsidiaries, or branches in the Asia-Pacific region and do not earn or derive income from the Philippines. So, naalala nyo po sa income tax hindi nyo, nung narinig nyo si RHQ at ROHQ. So, yung regional or area headquarters, tsaka yung regional operating headquarters. So, ano ba ulit yung difference nung dalawa na yon? Sabi nga natin, yung RHQ or regional or area headquarters, they mean a branch established in the Philippines by multinational companies which headquarters do not earn or derive income from the Philippines. So, ang purpose lang talaga nila is merely administrative office. That's why wala silang na-earn na income. On the other hand, kapag naman sinabi natin regional operating headquarters, it means a branch established in the Philippines by multinational companies which are engaged in any of the following services such as general administration, business planning, coordination, marketing control and sales promotion, etc. So, yung ROHQ o yung regional operating headquarters, they're allowed to derive income on their services to their affiliates, subsidiaries, or branches. So, from the difference ng dalawa, makikita natin kung bakit bakit VAT exempt si RHQ. Sabi ko nga kanina, they are not allowed to earn income. Ano lang ginagawa nila? They are merely administrative offices. So, ang gagawa lang nila is they only do supervision, communication, and coordination center ng mga subsidiaries ng kanilang parent company. So, yun lang ginagawa nila kung bakit sila nag-establish ng headquarters dito sa Pilipinas. Pero, hindi sila nagbebenta, hindi sila nag-offer ng kanilang service or anything, kaya di sila nag-earn ng income. So, kung hindi sila nagbebenta, so, makakonsider ba siya as onerous transfer? Or meron bang onerous transfer na mangyayari? Wala. So, kung walang onerous transfer na madederive from that, hindi siya masasubject sa VAT. Kasi sabi nga natin, VAT is a business tax that is imposed on onerous transfers. Pagdating sa mga service na nire-render ni regional or area headquarters, wala naman silang pinaprovide na onerous transfers. Hindi sila nagbebenta, kaya nga hindi man sila allowed na mag-derive ng income. So, dahil yan, hindi sila masasubject sa VAT. Next, yung mga transactions which are exempt under international agreements. So, syempre, automatic. Sabi na, kung merong batas na nagsasabi na exempt sila, so hindi natin makakalaban yung batas na yon. That's why they are considered as exempt. So,
These are the agreements to which the Philippines is a signatory or under special laws. So again, yung mga laws natin, they will prevail. So hindi mo pwede katwiran na, ma'am, hindi naman po siya, naman mo nakalagay sa NIRC, o kaya di naman po nakalagay sa, di mo po nakalagay sa mga revenue regulation na exempt sila. Pero still, merong laws or meron tayong batas na nagsasabi na ma-exempt sila. So, dahil doon, yun yung magre-prevail. Yun yung susundin natin. Kaya, ma-exempt sila. So, ano ba ang example ng special laws na to? Siyempre, yung PD 1869, which is yung PAGCOR Charter. We also have RA 9367, Biofuels Act. RA 172, yung Philippine Red Cross. And then RA 9994, na Expanded Senior Citizens Act. And then lastly is yung RA 10754 or Magna Carta for PWDs. Next, yung mga sales by agricultural cooperatives duly registered in Cooperative Development Authority to their members, as well as sale of their produce, whether in its original state or process form, to non-members. Their importation of direct farm inputs, machineries, and equipment, including spare parts thereof, to be used directly and exclusively in the production and or processing of their product. So, ito yung pinaka-summary. So, di ba, meron tayong agricultural cooperatives. Of course, yung mga members niyan, it involves sa agriculture. So, kapag kunyari, for example, nagsasaka sila, tapos, doon sa sinaka nila, nakagawa sila ng product, and then, binenta natin sila sa members natin, or sa kapwa natin member, sa kooperatiba, then, exempt yon. So, hindi masasubject sa VAT yung sale na ginawa. Ma'am, what if binenta sa non-VAT? Still, it will be VAT exempt. Bakit? Kasi, yung pinanggalingan, o yung original raw materials nung product na binibenta mo, is galing talaga doon sa product o doon sa mismong inani mo. So, in short, parang cooperatives on produce. So, for example, ano ba maganda? For example, yung agriculture cooperative, nagtatanim sila ng buko. Tapos, ang ginawa, yung balat, yung yung balat, di balat eh. Yung after na makuha, yung mismo, di ba, yung buko. Kapag nakahid mo na lahat ng laman, tsaka yung sabaw, then syempre may matitira doon. Tapos ang ginawa mo, gumawa ka ng product per that. So, for example, ginawa mo siyang jewelry box. Tapos, binenta mo siya sa members and mga non-members ng cooperative. So, yung mapagbebentahan mo doon, o yung sale na yon, it will not be subjected to VAT. Kasi nga, yung original raw materials, o yung materials na ginamit mo, is ito din yung mga inani mo. O yung yung mga na-harvest natin. Talagang ginawa lang natin siya into other product pa at least walang masayang. So, pag ganon, VAT exempt. Ma'am, what if, kunwari, yung agricultural cooperative, nagbebenta po sila ng other products. Kung saan yung products naman is hindi man nila sariling gawa. Ano lang po, nabili lang po nila, tapos naisipan nila, ibenta lang din, para at least, meron silang pera. So, pag daw binenta nila sa kapwa nila members, sa kooperatiba, then, hindi siya magsasubject sa VAT. Pero, kung ibebenta nila yon sa non-member, then that's the time na masasubject siya sa VAT. So, again, kapag yung binebenta nila is hindi nila sariling gawa, para hindi talaga nanggaling sa mga inani nila or hinarvest nila. So, kung ibebenta nila yun sa non-member, doon pa lang na masasubject sa VAT yung sale. However, it should be noted that the sale or importation of agricultural food products in their original state is exempt from VAT, irrespective of the seller and buyer thereof, pursuant to subsection. So, for example, agricultural cooperatives. So, siyempre, sabihin natin, nagtatanim sila ng buko. Tapos, sakto, meron kasi silang nakuha na mga isda. So, ginawa nila, pandagdag, para nga daw may sarili silang fund or may silang pera, ibinenta nila yung isda.
So, kahit ibenta nila yun sa members or non-members, still exempt. Kasi, yung binenta nila is a marine food product. And sabi natin sa number 1, a marine food product in their original state is exempt sa VAT. Next, gross receipts from lending activities by credit or multi-purpose cooperatives duly registered with the Cooperative Development Authority. So, dito naman, yung mga credit or multi-purpose cooperatives naman natin. Kung saan yung activities nila is not agricultural activity but rather lending. So, nagpapautang sila. So, sa lending activities nila, still nasasubject siya sa VAT. Kung ang iproprovide pala ng credit or multi-purpose cooperative is yung kanilang lending activities talaga. As in, magpapautang sila. Which is yung purpose kung bakit sila merong kooperatiba. So, magpautang man sila sa member or non-member, then exempt sa VAT. Pero kung magpaprovide sila ng ibang service, so for example, yung credit or multi-purpose cooperative, nagbebenta sila, for example, ng kunwari lang, nagbebenta sila ng mga baso. Ibenta man nila yan sa member nila or sa hindi nila ka-member, still it will be subjected to VAT. Kasi nga, ibang activity na yun. Di na siya lending activity, which is yung pinaka-purpose kung bakit meron kang kooperatiba. So again, ito yung pinaka-summary lang. Kapag yung pinrovide na activity or pinrovide na service ng isang credit or multi-purpose cooperative is not related to lending activities, then it will be subjected to VAT. Irregardless kung kanino niya yon i-offer. I-offer man yun sa ka-member niya or hindi, still subject sa VAT. Pero kung yung ipro-provide ng credit or multi-purpose cooperative is lending activities, so nagpapautang talaga sila. So, magpautang man sila sa kanilang ka-member or hindi, then it will be exempted sa VAT. Next, sa 40 naman. So, sa 40 naman, it also, it talks about cooperatives. Pero, sinabi dito, parang lahat ng sales ng isang non-agricultural, non-electric, and non-cooperatives duly registered with the Cooperative Development Authority, may exempt sila sa VAT. Pero kailan? Provided 15,000 pesos. And regardless of the aggregate that the share capital contribution of each member does not exceed capital and net surplus ratably distributed among the members. So, pag ganon, exempt sila sa VAT. So, kapag yung sales nila is lumagpas na ng 15,000 pesos, so nakita natin, yung mga other cooperatives, nagbenta sila, nung nakita natin, yung total sales is pumatak ng 30,000, then masasubject na siya sa VAT. So, importation by non-agricultural, non-electric, and non-credit cooperatives of machineries and equipment, including spare parts thereof, to be used by them are still subject to VAT. So, yung mga importation ng mga machineries and equipment na gagamitin naman nila, still it will be subject to VAT. So, hindi sila exempt. Kailan lang may exempt? Kapag yung sales nila hindi nag-exceed ng 15,000. Next, export sales by persons who are not VAT registered. So, pag sinabi nating export sales, ibig sabihin, nag-angkat tayo, ibinenta natin sa ibang bansa. Kaya tayo nag-export. And sabi daw, export sales ng persons who are not VAT registered will not be subjected to VAT. Kasi nga, hindi sila VAT registered. So, dahil dyan, since hindi naman sila VAT registered, hindi sila magbabayad ng output VAT, di rin sila makaka-receive ng input VAT. And ma'am, what if yung export sale, ginawa siya ng persons that is a VAT registered? So, masasabing na po ba sa VAT? The answer is, no. In essence, masasubject siya sa VAT, pero 0%. So, in essence, walang VAT pa rin na babayaran.
So, ma'am, bakit 0 rated or bakit 0% yung VAT? Dito papasok yung cross-border doctrine. Sabi nga natin, di ba, ang tinataksa lang natin ng business tax is yung mga products or yung mga goods na ibebenta natin that is destined to be consumed within the Philippine territory. So, ibig sabihin, nagbenta ako ng product, tapos yung product na yun, kinonsume siya within the Philippines. Di ba sabi natin, yung export sales, ito yung magbebenta ka, iaangkat mo yung product mo, ibebenta mo sa ibang bansa. So, ibig sabihin, kung ibebenta mo siya sa ibang bansa, saan mo ko-consume yung product na binenta mo? Sa ibang bansa na din. Ibig sabihin, wala na siya sa teritoryo ng Pilipinas. So, dahil doon, dapat hindi natin i-subject sa VAT. Pero dahil VAT registered siya, meron siyang VAT. Kaya lang, 0 rated. So, in essence, wala naman talaga siyang babayaran na output VAT. Ano lang kainaman? Meron siyang input VAT. So, doon, makakakuha siya ng input VAT because that is the privilege ng isang VAT registered. So, meron siyang nakukuwang deduction na input VAT. Pero wala siyang babayaran na output VAT. Bakit? Again, yung reason is yung cross-border doctrine. Since yung products na ibebenta natin is i-consume na siya sa lugar na wala sa Pilipinas or sa labas ng Pilipinas. Kaya hindi natin siya tataksa ng VAT. Okay, next, sale of real property. So, paano naman tayo sa sale of real property? So, kapag sinabi natin sale of real property, sabi daw si Train Law, it provides the VAT exemption on sale of real property beginning January 1, 2021. And sabi daw, it should be applied only to the following. So, una daw, sale of real properties not primarily held for sale to customers or held for lease in the ordinary course of trade or business. So, ibig sabihin, nagbenta tayo. Pero, hindi natin siya, yung pagbebenta natin ng real property, hindi siya ginawa within the ordinary course of trade or business. Ibig sabihin, yung pagbebenta natin ng real property is hindi natin siya gagawing business, but rather gusto lang nating magbenta. So, in short, usually, ito yung mga one-time transaction lang. So, kunwari, meron akong lupa. Ang sabi ko, hindi ko na magagamit yan eh. Parang wala din ako itatayo dyan, tapos di ko rin naman siya maparenta. So, para hindi masayang, since aalis naman na ako, ibenta ko na lang. After ko may benta yon, mauulit pa ba ulit yung pagbebenta ko ng real property? Hindi na. So, parang isang beses ko lang talaga siya ibenta for the sake na mabenta lang. So, yun yung transaction under dito sa letter A. So, ito yung mga real properties na hindi naman talaga natin siya hinawakan kasi ibebenta natin siya sa customer. O kaya, hindi natin siya ibebenta kasi ito yung nature ng business natin. Binenta lang natin siya for the sake na mabenta lang. So, kung one-time transaction to, it can be considered as isolated transaction. And di ba, sabi natin, ini-introduce pa lang natin yung business tax. Lahat ng isolated transactions, hindi natin pwedeng imposean ng business tax. Kasi nga, sabi natin, para lang makapag-impose tayo ng business tax, there must be regular conduct. Ibig sabihin, kailangan paulit-ulit natin binibenta or paulit-ulit natin ginagawa para masabi natin na ginagawa siya within the ordinary course of trade or business. But in this case, hindi naman siya ibibenta ng paulit-ulit. Magbebenta lang talaga ng minsanan. So, ibig sabihin, parang hindi ito yung pinaka-main business natin. Binenta natin yung real property, pero hindi siya related sa nature ng business natin. So, that's why, hindi dapat siya masubject sa business tax. So, kung hindi siya masasubject sa business tax, automatic, hindi siya masasubject sa VAT. Okay. So, pag ganon, kung hindi siya masasubject sa VAT, ano lang yung mai-impose sa kanya ano lang yung mai-impose sa atin na tax kapag nagbenta tayo ng real property
that is not primarily held for sale to customers. Matatax lang tayo ng income tax. Lalo na kung nagbenta tayo tapos nagkaroon tayo ng gain. So, anong klaseng income tax? Dito na papasok yung CGT o yung capital gains tax. Kasi nga, hindi natin business ang magbenta ng real property. Kaya di tayo masasalik sa VAT. Pero, kung makakabenta tayo at magkakaroon tayo ng profit out of that sale, magkakaroon tayo ng income. Kaya matataksan tayo ng income tax. So, doon na nga papasok yung CGT. Next, sale of real property utilized for socialized housing as defined under RA number 7279. So, ano daw ba yung socialized housing? So, sabi, it refers to housing programs and projects covering houses and lots or home lots only that are undertaken by the government or the private sector for the underprivileged and homeless citizens, which should include size and services development, long-term financing, liberalize terms on interest payments, and as such other benefits in accordance with the provisions of Republic Act 7279. So in short, ito yung pabahay. Diba? Usually, yung government natin, merong pabahay project na ginagawa. So, nangyayari, nagbebenta tayo ng isang bahay o isang unit ng bahay. Tapos, i-offer natin siya sa mga underprivileged or mga homeless citizen. So, gagawin natin, minsan, paparentahan natin yan or rent to own, then every month, saka siya babayaran. Saka siya mababayaran ng buo. Pero, yung purpose o yung makakabili lang ng bahay na yon is yung mga underprivileged or homeless citizens natin. So, yun yung reason kung bakit hindi siya nasa subject ng VAT. Kasi, again, babalik ulit tayo sa characteristic ng VAT na it is consumption-based. So, meaning, si end user yung magsasuffer or magsho-shoulder ng pagbabayad ng VAT. So, gumawa tayo ng pabahay or meron tayong socialized housing kasi ino-offer natin siya sa mga underprivileged o yung mga homeless citizen natin. So, kung i-imposean pa natin yan ng VAT, ibig sabihin, mas tataas yung presyo niyan. So, kung mas tataas yung presyo niyan, baka naman mahirapan na yung mga underprivileged citizens natin na mabili yung mismong ino-offer na pabahay ng government natin. That's why, exempt siya sa VAT. Kasi, di ba, na ako'y may-ari ng property or ng real property. Tapos, masasabik ako sa VAT. Siyempre, ang nature ko, ipapasa ko yan dun sa consumer or kung sino man yung bibili. Yung ino-offer nga natin yung pabahay sa mga underprivileged and homeless citizen. Ibig sabihin, hindi enough yung pera nila para makabili ng magandang bahay talaga. So, kung for example, ibebenta natin ng 1 million, kung saan hulugan nila ng 10,000 kada month yung bahay. Kung papatawan mo yan ng VAT, so, parang ang ipapabayad ng seller or nagbebenta ng mismong bahay, papabayaran niya ng 1,120,000 instead na 1 million lang. So, di ba? Sobrang bigat ng 120,000. Isang taon din yon na tig 10,000 yung dapat bayaran. So, para maiwasan yon at para mas madali siyang ma-acquire o mabili ng mga underprivileged and homeless citizens natin, kaya hindi natin siya pinapatawan ng VAT. That's why it is a transaction that is exempt from VAT. And lastly, sale of house and lot and other residential dwellings and selling price of not more than 3,199,200. So, correction lang regarding dito. Hindi na siya 3,199,200. So, if i-check nyo din siya sa ating NIRC na bago na siya kasi starting 2021, 2 million na lang. So, kapag nagbenta tayo ng house and lot and other residential dwellings. So, highlight ko lang residential dwellings with a selling price of not more than 2 million. Provided that every 3 years thereafter, the amount state arranged should be adjusted to its present value using the
Consumer Price Index as published by the Philippine Statistics Authority. So again, pag nagbenta tayo ng house and lot, ibig sabihin, ang purpose talaga is tirhan lang. So yung bahay natin, binenta natin. And other residential dwellings. So, selling price not more than 2 million, then masasabi siya sa, or hindi siya matataksa ng VAT. Okay. Note ko lang yung sale of parking lot in the sale of condominium units. So, exemption from VAT does not include the sale of parking lot, which may or may not be included in the sale of condominium units. The sale of parking lot in the condominium is a separate and distinct transaction and is not covered by the rules on threshold amount, not being a residential lot, house and lot, or residential dwelling. So, thus, should be subject to VAT regardless of amount of selling price. So, correction lang pala dito. Sale of house and lot, ibig sabihin, nagbebenta talaga tayo ng bahay, pero yung bahay na binibili natin is hindi siya gagamitin for example, for business or for warehouse, etc. So, ang binibenta talaga natin is parang bahay. So, pwede nga yung mga condominium units, tapos, sa mga subdivision, diba, nagbebenta tayo ng bahay doon. So, kung ang selling price natin is not more than 2 million, then, it will be exempt from VAT. Pero, kung mas hihigit na sa 2 million, for example, nagbenta ka ng bahay, 2.5 million. So, masasabi ka na sa VAT. But take note, lalo na kung nagbebenta tayo ng parking lot na isang condominium, hindi natin pwedeng masabi na, kunyari, sabihin natin, 1 million lang naman yung benta natin dun sa parking lot. Still, masasabi siya sa VAT. So, sabi nga daw, regardless of the amount, still, it will be subject to VAT. So, applicable lang siya dun sa sale ng parking lot. Pero kung condominium, mga bahay sa subdivision, yung ibebenta natin, ang threshold natin will be 2 million. So, pag lumagpas ng 2 million, subject na sa VAT. Pero kung hindi pa, exempt sa VAT. Okay. Next, what if nagparenta tayo ng residential unit? So, for example, meron tayong apartment, pinaparenta natin. So, sabi daw, kapag yung lease ng residential unit with a monthly rental per unit not exceeding 15,000 pesos, regardless of the amount of aggregated rentals received by the lessor during the year, will be exempt sa VAT. So, again, ganito siya. Kanyari, nagparenta tayo. Sige, yung isang unit, sabi natin, unit 1. Parang, ang monthly rental lang natin is 14,000. Kahit yung total sales natin is lumagpas man ng mag-exceed man ng 3 million or hindi man mag-exceed ng 3 million, still it will be exempted from the VAT. What if ganito? 16,000 yung ating monthly rental. So, kung 60,000 yung ating monthly rental, tingnan mo yung ating aggregate sales. So, baka naman yung aggregate sales natin is not more than 3 million. Ibig sabihin, tayo ay masasubject sa OPT. Pero, kunyari, 16,000 yung monthly rental natin na ino-offer do sa ating mga customer or do sa mga gustong umupa or sa mga lessee. Tapos, nung tingnan natin yung aggregate sales natin, aggregate rentals natin, Yung aggregate rentals natin, pumatak siya ng, sabihin natin, 4 million. So, ibig sabihin, lumagpas na ng 3 million. 4 million daw yung ating aggregate rentals. Then, masasubject na tayo sa VAT. So, again, kailangan hindi siya lumagpas ng 15,000. Regardless kung lumagpas man tayo sa 3 million or kung lumagpas man yung ating aggregate rentals ng 3 million or hindi, still exempt na sa VAT.
Pero kapag nag-exceed ng 15,000 yung ating monthly rental, pero yung ating aggregate rentals is not more than 3 million, then subject sa OPT. Pero kapag more than 15,000 yung monthly rental, at the same time, yung aggregate rental natin is lumagpas din ng 3 million, then masasubject tayo sa VAT. So, dito, pinabide lang naman yung naging effect ng create law sa percentage tax rate or yung OPT tax rate natin. So, mas elaborate natin to kapag andun na tayo sa topic na other percentage tax. So, ito lang naman yung sinabi ko kanina. So, kapag nga daw nagpalis naman tayo ng commercial units, ibig sabihin, parang may building tayo, tapos yung space, pinaparenta natin sa mga tao na gustong gawin yon o gustong gawin yung commercial space, yon. May building tayo, tapos pinaparentahan natin yung commercial space. So, automatic, kahit ba hindi pa nag-exceed ng 15,000 yung monthly rental, still, it will be subjected sa OPT kung hindi mag-exceed ng 3 million yung ating aggregate rentals, then, or VAT naman kapag nag-exceed ng 3 million yung ating aggregate rentals. Okay, next. Sabi daw, as amended under Create Law, yun daw ating mga seal, importation, printing or publication ng mga goods and any newspapers, magazine, journal, review, bulletin, or any such educational reading material covered by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization or ng UNESCO. So, pag ganon, wala namang threshold pagdating sa amount as long as yung binibenta nating book, newspaper, magazine, journal, review bulletin, or any educational reading material is pertaining siya for educational, scientific, and cultural. Pero kunyari, meron tayong magazine, tapos mainly, lang siya, pinublish siya for ads. So, kapag tinignan mo yung magazine, puro mga advertisements lang nakalagay, then hindi siya masasubject siya sa VAT. Wait, sige, para ganito. So, sabi, yung sale, importation, printing, tsaka publication ng mga books, newspaper, magazine, journal, review bulletin, and any educational reading material will be exempt from VAT if yung nilalaman ng mga sinabi ko kanina is for educational, scientific, and cultural purposes. Kasi di ba possible na mayroon tayong magazine na ipapublish. Pero yung magazine na yun, ang purpose niya is for advertisement. So, ibig sabihin, ipapakita niya yung bawat product, ng bawat brands, etc. Kasi may ganong magazine, tama. So, kung yung magazine na ipapublish is hindi pertaining sa mga purposes na sinabi ko, and ang na-publish lang siya for paid advertisement, then masasubject na siya sa VAT. So, furthermore, the activities that exempt from VAT under these provisions are as follows. So, syempre, sale, importation, printing, and publication of books. So, yung mga corporations' other transactions such as yung printing ng brochures, bookbinding, engraving, stereotyping, electrotyping, lithographing of various reference books, trade books, journals, and other literary works will be subjected na sa VAT. So, limited lang sa sale, importation, printing, and publication ng mga books, newspapers, magazines, review, bulletins, or any reading material na covered ni UNESCO. Next, kapag nag-transfer tayo ng passengers by international carriers doing business in the Philippines. So, kapag nag-transfer tayo ng passengers through
our international carriers. So, pwedeng air, pwedeng ship. As long as international carrier yon, then hindi siya masasubject sa VAT. What if nag-transfer tayo ng cargoes ng international carriers? So, kapag naman cargoes yung tinatransport natin, hindi siya masasubject sa VAT, but rather, it will be subjected to OPT. So, that is also one of the special transactions kung saan nasasubject sila sa OPT. Mas i-elaborate natin yan kapag andun na tayo sa other percentage tax. Tapos, binigyan lang din tayo ng guide. So, kapag domestic common carriers, tapos nag-transport ng passenger, cargoes, or goods from Philippines to abroad, then it will be subject to 0% VAT. So, bakit? Again, lalo na sa mga cargoes, saan siya mako-consume? Sa ibang bansa. That's why, mababiolate niya na yung cross-border doctrine natin. Kaya, hindi siya dapat masubject sa VAT. That's why, 0% yung VAT natin. Next, yung mga sale, importation, or lease of passenger or cargo vessels, aircraft, including engine, equipment, and spare parts thereof for domestic or international transport operations, provided that the exemption from VAT on the importation and local purchase of passenger and or cargo vessels should be subject to the requirements on restriction on vessel importation and mandatory vessel retirement program of Marina. So, kapag nagbenta tayo, nag-import, or nagpaupa ng mga passenger or cargo vessels or aircrafts, kasama na din yung kanilang engine and spare parts, so exempt siya sa VAT on importation. Okay. Next, importation of fuel, goods, and supplies by persons engaged in international shipping. However, it should be provided that the fuel, goods, and supplies should be used for international shipping on air transport operations. So, ibig sabihin, pag sinabi nating international shipping, it should be used exclusively or shall pertain to the transfer of goods and or passenger from a port in the Philippines directly to a foreign port or vice versa. So, ibig sabihin, mula sa Pilipinas, directly na sa ibang bansa. O kaya, galing sa ibang bansa, directly na sa Pilipinas. Dapat, there is, without docking or stopping at any other port in the Philippines. Unless na lang, yung docking or stopping at any other port in the Philippines is for the purpose of unloading passengers and or cargoes that originated from abroad or to load passengers and or cargoes bound for abroad. So, meaning, hindi siya pwedeng stopover lang. Na kunya, nanggaling sa ibang bansa, tapos stopover muna sa Pilipinas, then punta ulit sa ibang bansa. So, pag ganun, hindi na siya masasubject sa pag ganun, masasubject na siya sa VAT. Kailangan, kung galing sa ibang bansa, diretso agad sa Pilipinas. Tapos, kung galing mo sa Pilipinas, dapat diretso na siya agad dun sa ibang bansa. So, dapat, ang mangyayari lang, is kung ihinto man siya sa Pilipinas, ang purpose is mag-unload ng passenger or cargoes, o kaya, mangyayari, dun palang ilo-load yung mga passenger or cargoes papunta sa ibang bansa. Pero kung ang purpose lang is para huminto lang muna, mag-layover, etc., hindi pwede yan. Okay, next, kapag yung mga services daw ng banks natin, non-bank, financial intermediaries, performing quasi-banking functions and other non-bank financial intermediaries, such as yung money changers, and pawn shops, they will be exempt from VAT. So, hindi sila matataksan ng VAT. Bakit? Kasi they will be subject to OPT. So, again, special transaction siya kung saan ang nai-impose lang sa kanya is OPT.
And next, yung mga sale natin or list of goods and services to senior citizens and persons with disabilities. So, yung reason kung bakit sila exempt sa VAT is because merong corresponding law na nagsasabi na ma-exempt sila, or yung mga sale or list of goods pertaining to these peoples will be exempted to VAT. And then, so transfer of property pursuant to Section 40 of the Tax Code. So, as amended, it is effective no sa train law and bagong provision siya. Next, yung mga association dues, membership fees, and other assessment and charges collected on a purely reimbursement basis. So, ng mga homeowners associations and condominium corporations established under RA number 9904. So, hindi ka na siya masyadong i-elaborate, no? Kasi, parang as is na siya. Kung ano sinabing transaction, yun na yun. So, kapag nagbenta naman tayo ng gold sa Bangko Sentral of the Philippines, that will be also exempt from VAT. Eh, what if, ma'am, ang binenta namin, silver, or kaya copper sa BSP, masasubject din, ma-exempt din po ba kami sa VAT? The answer is no. Malinaw na malinaw. Ang sinabi lang sa batas, nagbenta ka lang ng gold. So, if nagbenta ka ng gold sa BSP, that's the time na ma-exempt ka sa VAT. Eh, ma'am, what if nagbenta ako ng gold sa iba? So, masasubject ba ako sa VAT? Yes. Next, sale of importation. A sale or importation of prescription drugs and medicines prescribed for diabetes, high cholesterol, hypertension, beginning January 1, 2020. For cancer, mental illness, tuberculosis, and kidney diseases, beginning January 1, 2021. So, yung reason kung bakit may exemption sa VAT kapag nagbenta or nag-import tayo ng mga ganitong drugs or medicines for respective diseases is because para mas maging affordable yung mga gamot doon sa mga taong nangangailangan talaga nun. Kasi syempre, di ba, sabi ko nga, kung papatawan natin yan ng VAT, mas magiging mahal yan. So, dahil doon, baka mas mahirapan yung mga taong kailangan talaga ng bumili ng ganitong klaseng gamot. So, again, yung reason kung bakit hindi siya tinataksan ng VAT is para mas maging affordable siya or mas madali siyang mabili ng mga taong may sakit. And then, sale of importation of the following beginning January 1, 2021 to December 31, 2023. So, pakibasa. So, this pertains dun sa mga equipments just to address nung pandemic. So, as you see, usually, di ba, yung mga nakalagay dito or yung mga naka-numerate is yung mga capital equipment, yung mga drugs, vaccines, and medical devices, and mga drugs na treatment for COVID-19. So, in short, lahat ng mga ginagamit during the pandemic, hindi mo na siya nilalagyan ng, hindi mo na siya ini-impose ng VAT. Exempt muna. Para at least, mas madali siyang bilhin ng mga mamamayan natin. Pero, as you see, may period lang siya. It will only begin on January 1, 2021, and it will end on December 31, 2023. So, meaning, right after December 31, 2023, matataksan na ulit sila ng VAT. And lastly, syempre, yung number 29, ito yung mga sale of goods or properties na yung aggregate or yung annual sales receipt nila or sales, annual sales is do not exceed the 3 million threshold. So, pag ganon, syempre, hindi siya masasubject sa VAT, but rather, it will be subjected to OPT. So, that ends our discussion for VAT-exempt transactions. So, next meeting, sasagot tayo ng problems para at least mas madali natin maintindihan yung VAT-exempt transaction.